Ang alitan sa pamilya ay nauwi sa kasong kriminal matapos maging marahas dahil sa selos. Makukulong ako. Pakinggan mo, Apo. Pakiusap, makinig ka. Makukulong ako dahil sa nangyari sa atin. Humarap ka, Lop. Humarap ka. Humarap ka. Humarap ka. Humarap ka. Itigil mo ang pagsigaw sa akin. Pero hindi lang ito ang nagbabalik na kasong kinakaharap ng akusado. Nasa bahay siya pero hawak pa rin nila ang mga daliri sa kaso ng grand theft. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Nang mabunyagang lihim, gumamit ng kutsilyo ang babae. Inakusahan siyang sinlaslas ang ama ng kanyang anak ilang linggo matapos makalaya sa kulungan dahil sa diumano'y krimen kasamang ibang lalaki. Pebrero 8, 2026, Miami Gardens, Florida. Matapos ang hating gabi, rumisponde ang Miami Gardens Police sa Marathon Gas Station sa Northwest 7th Avenue. Uy, Luf, may ID ka ba? Anong first name at apelido mo, baby? Anong first name at apelido mo? Ha? Sige. Sinasabi ko, anong pangalan at apelido mo? Kinilala ng Miami Gardens PD si Jacqueline Rodriguez, 41 anyos. Ayon sa mga saksi na naroroon, si Jacqueline ay nagkaroon ng medical na emergency kaya siya nakahiga sa lupa. Mag-relax ka lang. Mag-relax ka lang. Anong nangyari ngayong gabi? Boss, ayos lang ba kayo dito? Oo. Ayos kami. Ayos kami. Sinong bumaril? Lahat bumaril, bro. Akala nila ngayon nang tayo nag-uusap. Nakaka-seizure siya, bro. Nandun ang mga pulis para dakpin si Jacqueline dahil sa insidenteng nangyari halos isang taon na. Batay sa sinumpaang salaysay para sa probable cause, tinawag ang pulis sa World Condo Apartments noong Abril 28, 2025 matapos iulat ang pagpapaputok ng baril. Napansin ng pulis ang dugo sa labas ng apartment at kumatok, ngunit walang sumagot. Dahil sa bakas ng dugo, sinabi ng mga pulis na mayroong kagyat na dahilan para pasukin ang apartment at doon nila natagpuan ang biktima. Ayon sa ulat, nagtamo ng hiwa at galos ang biktima at sinabi niyang hindi niya narinig ang pagkatok ng pulis. Sinabi ng biktima sa mga pulis na inatake siya ng ina ng anak niya gamit ang kutsilyo habang nag-aaway sila. Sabi ng pulis, si Jacqueline Rodriguez ang ina ng bata. Hindi. Umupo ka muna, baby. Umupo ka muna. Hayaan mong dumating ang mga bumbero at tingnan ka. Ay, hindi naman yan 10,000. Umupo ka muna, baby. Sige na. Hindi. Umupo ka, mama. Umupo ka. Malapit lang ako sa kanto. Uuwi na ako dahil may baby ako. Hindi. Kailangan ko na pumasok sa trabaho. Hindi. Makinig ka. Pupunta ka kay Rocky para ilayo siya. Bakit niya ako pinag-uusapan? Bakit? Bakit po sinasabi sa akin? Sabihin mo muna sa akin ang pangalan mo. Ayokong magpasagip. Hindi ka nila ililipat kung ayaw mo. Hindi ko gagawin ang alinman doon. Sige, ano ang pangalan mo? $10,000 pizza. Sige, wala namang naniningil sa'yo, pare. Ano ang pangalan mo? Pakiusap, hayaan mo lang silang tingnan ka kung nahihirapan ka. Pakiusap, huwag ninyo akong pilitin na gawin ang isang bagay na ayaw ko. Alam nyo na yan. Sige, nagtatanong lang ako ng pangalan mo. Hindi pa ako humihingi ng pahayag o iba pa. Hindi, ayos lang ako. Pakinggan mo, hindi pa nga ako nadi-diagnose. Bakit siya nakadetin? Bakit niyo siya pinusasan? Dahil gusto ko. Bakit? Ano to? Kapag sinabi mo sa akin ang pangalan mo, titingnan ka ng rescue. Maipapaliwanag ko ang lahat sa'yo. Hindi ganun yon, gumagana. Ako ang nag-iimbestiga, hindi ikaw. Naintindihan mo ba? Ayon sa ulat, sinabi ng biktima sa insidente noong Abril 28 na inatake siya ni Jacqueline matapos niyang malaman ang isang lihim na itinatago nito sa kanya na may relasyon siya sa kapatid ni Jacqueline. Ayon sa kanya, nang malaman ni Jacqueline, tinutukan siya ng kutsilyo at hiniwa. Tumanggi ang biktima magbigay ng sinumpaang salaysay pero kinuna ng pulis ng larawan ang kanyang sugat. Noong Pebrero 8 ng sumunod na taon, natagpuan ng pulis si Jacqueline at may mga tanong sila para sa kanya. Pero inuna ng fire rescue na siguraduhing ligtas siya bago siya kausapin. Pagdating namin, nasa lupa pa rin yung boyfriend pero hindi na naging isay. Kasi pabalik na ako noon. Sinusubukan namin buuin yan. Hindi pa ako nadadiagnose. Kapag sobrang stressed ako, sobrang pagod, parang nakakaramdam ako ng tamis. Maraming nagpapabigat sa akin, pero wala pa akong masamang panaginip. Dahil nakikinig ako,
Natatakot ako. Natatakot akong malaman. Ayokong pumunta. Diyos ko, ang tito ko, Kasalanan ko, lahat kayo. Nag-aalala kami para sa iyo ngayon. tuwing kumupunta ako sa ospital, wala naman silang makita. At ngayon, may utang na akong parang 15,000 dolyar. Hindi ko gusto to. Nagtatrabaho ako ng mabuti. Ang mga anak ko, nagkaroon kami ng pagtatalo. Naiinis ako, kaya umalis ako at nawalan ng malay. Bukod doon, ayos naman ako. Pakiramdam ko ay, Gusto niyang tingnan ng vital signs mo. Actually, inta ngayon. Mataas yon. Alam ko na. Kailangan kong umuwi at kunin ang akin. Anong ginagawa mo ngayon? Wala akong ginagawa para sa blood pressure ko. Hindi ako umiinom ng mga gamot na nagpaparamdam sa akin ng kakaiba. Wala kaming ibibigay sa'yo. Titingnan lang namin ang vital signs mo. Yun lang. Umupo ka, mama. Manatiling nakaupo. Manatiling nakaupo, ayos lang ako. Hindi, manatiling nakaupo. Manatiling nakaupo. Manatiling nakaupo, baby. Manatiling nakaupo. Manatiling nakaupo, love. Mag-relax ka lang. Tingnan mo, hindi ka makalakad, love. Umupo ka, please. Wala ka sa balanse at hindi matatag sa paa mo. Umupo ka, kailangan kang tingnan ng fire rescue. hindi ko kailangan. Wala akong pera para sa bayarin na ito. Hirap na hirap talaga ako ngayon dahil wala akong pera. Hindi kami nag-aalala sa bayarin, mahal. Hindi yun ang issue. Gusto lang yan tingnan ng mga vital signs mo. Hindi yun ang rason. Libre lang kasi. Ayos lang ako. Sige. Pakiusap, ayos lang ako. Ay, naku. Gusto ko nang umuwi. May pasok pa ako bukas. Pakiusap. Umupo ka na lang. Bakit? Ma'am, bakit patigas ang ulo mo? Hindi pwede. Saan ka nakatira? Hindi mo nga kayang maglakad pa uwi. Hindi mo kaya. Pangako, kaya ko. Hindi mo kaya. Sige, ayos lang yan. Ayos lang. Baka hindi mo iniintindi ang iba, pero ako, nag-aalala ako sa kalusugan mo. Mag-relax ka lang at chill lang. Opo, ma'am. Pakiisa, payagan mong tingnan nila ang vital signs mo. Pwede ba nila tingnan ang mga vital signs mo? Opo sir, ilalabas ko na po siya. Yan ang sinasabi niya. Laugh. Mga taga-rescue, yan ang gusto niyang tingnan. Apoy. Kita mo, check na yan. Oh. Makalipas ang ilang segundo, tumangi si Jacqueline na suriin siya ng mga taga-rescue. Samantala, inamin ng nobyo niyang si Charles na patuloy pa rin detenido sa pulis na dapat ay house arrest siya. Well, nasa house arrest siya, pero magkasama pa rin ang kaso ng mga daliri. May isang kaso ng malakihang pagnanakaw. Sabi niya ganun, pero house arrest ang nakuha niya. Hindi ko sa tingin na dapat natin gawin yun, pero kailangan natin gawin. Oo, hindi lang talaga ako. Gets kita to. Kaya kailangan natin imbestigahan at alamin kung ano ang nangyayari dahil meron tayong tumawag kami ng sabi may away dito. Kaya kailangan naming alamin kung ano talaga ang nangyayari, tol. Kailangan naming malaman kung ano ang sitwasyon, alam mo yon. Ayos lang kung susugot ka, pero di ako alis. Tingnan nyo kung ano ang dinala ko sa inyo. Lumapit ka sa akin, oh, gets kita. Yung kaso ay tungkol sa house arrest, kung saan kinailangan niyang umuwi dahil may 5 taong gulang siyang anak at co-parent siya sa isang relasyon. Nang may paggalang at maaaring kahit ano pa yan, bukod doon. Alam mo yon, kasi minsan iniisip natin na parang baliw na. Ang iniisip ko lang tungkol sa kanya, ginawa niya yon para sa anak niya. Gets mo, hindi ko siya mailagay kahit saan na yon kasi wala akong pera pang upa ng apartment. Kaya kailangan ko na ng puntiyagaan kung anong meron. Ano pwede kong puntiyagaan? Hindi ito ang pinakamaganda. Pinagdadaanan ko to. Sasabihin ko sa iyo, hindi ko na kaya pagdaanan to. Nandito pa rin kayo. Halos 14 na buwan na ngayon. Ayon kay Charles, nobyo ni Jacqueline, pareho silang kapwa-akusado sa ibang kaso, pero siya lang daw ang dapat naka-house arrest. Batay sa mga dokumento ng korte, naiulat na nakapagpiyansa si Jacqueline sa mga kasong burglary at grand theft. Sinasabing ninakaw nila ni Charles ang gamit na nagkakahalaga ng $14,000 mula sa sasakyan matapos ang aksidente. Batay sa ulat, naganap ang insidente noong Enero 2025, 3 buwan bagong pananaksak.
Ayon sa reklamong kriminal laban kay Charles Everett, napansin ko ang dalawang sasakyang sangkot sa aksidente at ang biktima ng pagnanakaw mula sa sasakyan. Lumabas sa investigasyon na isa sa mga sasakyan at tao sa pagnanakaw mula sa sasakyan ay sangkot din sa aksidente at tumakas habang naglalakad. Sabi ng biktima, hinabol niya ang isang suspect pero nawala rin ito. Sabi ng saksi, tumakas ang isang babaeng itim at lalaking itim na may gintong ngipin mula sa pinangyarihan ng aksidente. Bago hatakin ang sasakyan, natuklasan sa isinagawang inventaryo ang mga dokumento ni Charles Everett. Ayon sa dokumento, parehong nakilalang suspect sina Charles at Jacqueline at inaresto noong Abril 16, 2025, 12 araw bago raw niya laslasin ang ama ng kanyang anak. Bakit mo gustong makuha ang house arrest na nakuha niya? Dahil ito ay kasaysayan. Kung probation o house arrest ka, hindi mo ba naiisip na nasa bahay lang ako? Sila siya curve. May curfew ba siya o wala? Tinanggal na ang curfew nila. Ginawa lang nila yun para malaman lokasyon mo. Dahil sa status ng serbisyo ng kaso ko, Okay. Sabi niya may kasama raw na may kasong grand theft sa kotse o kung ano man. pero siyang Siya. Sino siya? Wala akong pakialam, basta nandito ako at lalabas na. Punong-puno ng tao sa harap ng kamera. Nakaupo siya sa kanto na parang nasa harap ng bahay niya. Dito kung saan ako rin nakaupo. umalis siya sakay ng magandang kotse. Makikita ko yon at magrarehistro ko ng isa pang kotse. Grabe, may lalabas na kasong grand theft. May naganap na grand theft, kaya makinig ka. Kaya napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Mas pinili niya magmanman, kaya nagkaroon ng aksidente. Kakalabas ko lang ng kulungan dahil doon. Kaya parang, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Pareho pa rin hindi malaya sina Jacqueline at Charles. Mukhang ginugulo pa rin si Jacqueline ng mangyaring pananaksak noong Abril 28. Tatanggalin ko muna ito sa'yo. Bakit? Bakit? Detenido ka ngayon. Dalhin mo ito sa ibang kaso, ayos? Sapat na. Ibang kaso! Oo, may investigador kami na may problema sa isa pang kaso. Ipaliwanag ko sa'yo, sandali lang, aalisin ko ito. Isusuot ko ito sa'yo. Sa ngayon, kay Baby Tank lang muna. Kay Baby Tank lang ang tanong. May isang bagay na nangyari noong Marso. Isang insidente noong Marso, 20 na nakaraang taon sa tingin ko. Nung isang taon yata, o mag-ingat. Bro, mag-ingat. Oo nga. Iyo! At ako ay... Ilagay mo yan sa baglen, bro. Ano? Parang ano? Sabihin mo sa akin. Hindi, may kono kaso. Gusto kong kausapin ng isang detective. Gusto ko bang ihatid ko siya gamit kotse ko o siya na ang pupunta? Hindi. Teka. Sabihin mo sa kanya na huwag niya akong kausapin. Sabihin mo sa kanya na huwag niyang kausapin si Lab. Lab, hindi. Hindi. Sige, magkita tayo sa kotse ko. Bago mo ako dalhin kung saan man, sabihan mo muna ako kung anong nangyayari. Sige, sinusubukan ko naman. Kaya sinasabi mong ayaw mo. Makipag-usap. Sinasabi mo na agad sa akin. Ano ba yan? Tumahimik ka, mapapaliwanag siya. Sige, magpatuloy ka. Sige, tinanong kita tungkol sa nangyari ngayon, pero hindi kita sinasampahan ng kaso. May detective na may probable cause laban sa'yo dahil sa insidenteng nangyari isang taon na ang nakalipas. Tama, sa yung detective na tumawag sa akin at may probable cause para arestuhin ka dahil sa nangyari mga isang taon na ang nakalipas. Isang taon na ang nakalipas. O mga isang taon na ang nakalipas. May isang bagay, isang insidente na nangyari mga isang taon na ang nakalipas. Kung bibigyan mo ako ng kaunting oras, ma'am, makinig ka. Hindi naman ako kasali dyan ngayon. Wala akong pakialam sa sinasabi mo dito. Tara na! Tara na tayo sa kotse. Ilagay mo sa ibabaw ng kotse. Rerepasuin ko ang kaso at sasabihin ko sa'yo, ano? Marks? Ilapag mo yung bag ko sa hood ng kotse, bro. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Hindi ako agresibo. Huwag mo akong tratuhin na parang wala akong ginagawa. Umupo ka! Umupo ka muna. Pakiusap, huwag isara ang pinto, kuya. Kailangan natin gawin. Kaliwa, ibang sistema. Hindi natin makikita dito, baby. Ako ba ang pupuntahan ng detective? Hindi ko alam. Kailangan ko siyang makausap. Tatawagan ko siya. Gusto mo ba siyang makausap? Oo, siyempre. Sige, tuloy mo lang. Ipasok mo ang paa mo, baby. Lumabas ka ng sasakyan. Lumabas ka ng sasakyan.
Ang gagawin ko, kung gusto mong ayusin namin ito, tumalikod ka. Ayusin ko ang damit mo. Dahan-dahan. Sige. Nakuha mo ang kanyang mga guantes dahil may guantes siya. May sakit siya at katabi ng anak ko. Mag-enjoy ka sa pangalang ito, pero tama. Darating ang kapatid niya para kunin ang ari-arian. Gusto mo bang ibigay namin sa kanyang iyo para sumama ka sa akin? Sige. Mami. Tandaan mo, may alak, kutsilyo, at iba ka pang gamit. Hindi pwedeng ilagay yan doon. Sinabi ko na sa'yo. Pwede mo pa rin ibigay sa akin. Sinabi ko na, okay, tayo ay Isinasama lang isa. sa mga pad. Ingat, tatanggalin ko na posas mo. Ibalik mo kamay mo sa manggas, ha? Huwag kang gagawa ng kakaiba. Hindi ako gagawa. Sige, yumuko ka muna para sa akin. Pakiusap. Hintay. Hintay! Sumakay ka sa kotse! Hindi yun para sa'yo! Umupo ka sa kotse! Ooh. Oh, yun na. Hello? Uy! Hello? Hello? Si Mali! Pumasok ka na, mama. Teka! Teka, kunin mo. Pumunta ka sa direksyong pinuntahan mo. Teka, Si Mani! Hindi marunong mag-Ingles si Shimani. pupunta ako sa'yo. Hindi siya marunong mag-Espanyol. Oh! Espanyol. Shimani. Makukulong ako! Makinig ka sa akin! Pakiusap! Makinig ka! Makukulong ako dahil sa nangyari sa atin! Sige, ipapaliwanag nito sa kanya. Ipanot muli ang sandalan ng upuan. Binaba mo bang tawag? Hindi ko ginawa. Hindi mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng pag-usapan yan. Hindi mo pwede. Hindi. Sa tingin ko, hindi mo naiintindihan. Umikot ka, mahal. Umikot ka. Tigilan mo ang pagsigaw sa akin. Sige, makinig ka. Ipasok mo ang paa mo dyan at tara na, mahal. Sandali, hindi natin gagawin yan. Ikabit mo ang seatbelt. Gusto ba niyang kunin ng kapatid ang ari-arian? Oo. Sabi niya, lahat ba ng ari-arian o yung kutsilyo lang na yon? Hindi, lahat ng hari-arian, papi. Ang alak. Kunin mo lahat ng ari-arian mo. Ang alak at lahat ng iba pa. Sige, ang saya-saya na nito ngayon. Ilalagay ko ang telepono mo sa... Sasakyan kasama ko. Paalalahanan mo kang kunin ito sa kulungan. Tiningnan mo ba ang... Bag. Para siguraduhin kung ano ang laman nito. Oo, tiningnan ko. At pati ba ang pera? Tiningnan ko. Gusto mo ba ng pera? Sige. Ginawa mo ba? May ibang pera pa ba sa bag? Wala. Kunin mo na lang ito. Wala. Sample. Pahira muna, may problema ka. Nakikita mong natatalo ka naman. Ako. Inaresto si Jacqueline Rodriguez dahil sa matinding pananakit na nagdulot ng malubhang pinsala. Dinala rin sa kustodya ang nobyo niya. Ang tanging gusto ko lang ay ang charger. Yung charger para sa van ko, para sigurado lang. Nasa probation ka ba? Nasa house arrest siya. Hindi ako naglalagay ng piyansa at kung ano-ano pa. Sila doon ang gumagawa ng kalokohan. Anong ginagawa mo, Desan? Dapat nasa bahay ka at natutulog. Sige, harapin na natin ito. Oh, dito lang. Iyan ay isang numero ng telepono. Bro, sandali lang. Nandito ang kapatid mo para kausapin ka, kapatid. Nasa marathon ako. Kapatid, kulin mo scooter at bag ko. Makukulong ako. Sa marathon, so 183rd. 182nd at 7th. 7th saw marathon na gasolinahan. 183rd. Kung saan siya tumuloy naman. Ang marathon. Ang gasolinahan ng marathon. Malapit sa Jackie House. Sa marathon kung saan ka huminto at ibinaba mo ako malapit sa Jackie House. Ako si Jackie, makukulong na ako, bro. Saan siya tumuloy? Nandyan lang siya sa bitulo ng kalye. 191st. Sige. Kaya nga ako. Susunod na tanong. Alin sa mga gamit mo ang gusto mo? Gusto mo bang ibigay sa kanyang lahat? Ang cellphone mo? Lahat? Ang tanging gusto ko lang. Kung ano man yon. Pero, Pupunta ako. yon, kung gusto mong danhin ang telepono mo, papayagan ka nilang gumamit ng telepono sa kulungan para makuha ang mga numero. Humiga ka na lang, tol. Tol. Kakasuhan ka. Oh, tingnan mo, tol. Ano pa? I-charge mo na lang sa bangko. May charger sa bag na yon. Nasa bag ang charger. Mapupunta siya sa house arrest. Pupunta siya sa kulungan. House arrest, ginagawa nila yan. Ginagawa yan ng corrections. Sila ang bahala doon. Hindi, pero kakasuhan nila ako. Ano yon? Ayokong tumingin ka lang. Ah, ikaw ang mapapasa ng kaso. Ilalabas ko ito sa bag. Ilalabas ko ito pabalik sa iyo. Isama ko ng seatbelt. Wala akong sasabihin sa iyo. Wala na ako, tol. Nasa malaking ikalima siya, di ba? Marami pang susi. Tara na, habitual siya. Oo, kaya makukuha mo ang puntos na yon. At ang bisikleta mo? Pero ako na ang bahala dito. Ipapapark ko na ito.
Oo. Kaya, bago ka pa kumuha ng iba pa, Sigurado ka ba? Hindi ko alam. Ayokong sabihin ito sa'yo. Sige, sasabihin ko na rin. Kung nahanap mo, dagdag kaso yan. May iba ka pa bang nahanap? Ako'y talunan sa oras. Mataas ang boses ko. Masasabi ko yan sa'yo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko, sir? Hindi ko dadalhin yon, hindi ko tinanggal. Pero alam kong paparating kayo. Pupunta na ako sa... Kung wala ka ng ibang sasabihin, pumasok ka na sa loob. Nagsi-seatbelt ba siya? Sinasabi ba niyang seatbelt? Nakasabit na. Sige. Ako na magkakabit ng seatbelt sa kanya. Ikaw na magsabit ng seatbelt sa kanya ngayon. Ikakabit ko ang seatbelt sa kanya. Ako na ang magkakabit ng seatbelt sa kanya. Hayaan mo ako ang magkabit ng seatbelt sa kanya at siguraduhin nakakabit siya. Inaresto si Charles Everett dahil sa kasong felony ng pananakit. Naisara na ang kaso pero nakakulong pa rin siya. Based sa online records, sina Jacqueline Rodriguez at Charles Everett ay nahaharap pa rin sa mga kasong felony na burglary at third-degree grand theft at sa kasong misdemeanor na criminal mischief. Wala na sa kustodiya si Jacqueline. Samantalang nakakulong pa rin si Charles na may pagdinig sa korte sa Mayo 13. Ang kay Jacqueline ay sa Hulyo 9. Ayon sa online na tala, hindi umamin ng kasalanan si Jacqueline Rodriguez sa kasong aggravated assault laban sa ama ng kanyang anak. Batay sa mga dokumento ng korte, Pebrero 25, 2026, inurong ng mga taga-usig ang kasong aggravated assault laban sa kanya. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.